Sinabi ni Fang Ping na si Lin Qing daw ang target ng kanilang unang misyon. Huling araw itong namataan sa bathing area ayon sa nakalagay na impormasyon. Isang araw itong talamak na sugarol kaya ang plano ng kanilang grupo ay ang hanapin ito sa mga underground casino ng bathing. Sinabi ni Zhao Zumei na napakarami raw casino sa loob ng bathing, paano na nga lang daw kapag hindi nila ito agad nakita. Sumagot ang ating bida na kapag hindi raw nila ito natagpuan sa loob ng 3 araw ay susukuan na raw nila ang kanilang misyon. Tatanggapin na nga lang daw nila ang penalty na 10% reduction sa rewards kaysa naman hanapin pa nila ito ng ilang araw. Sinabihan ni Fang Ping ang kanyang mga kasamahan na maghanda na raw ang mga ito dahil mag-uumpisa na raw silang kumilos pagkatapos ng 1 oras. Ibinulong ni Tang Songting na hindi na nga raw sila dapat nag-aaksaya ng oras sa ganoong kaliit na reward. Binanggit niya rin na napakaduwag nga raw ng ating bida dahil isa sa mga pinakamadali ang pinili nitong misyon. Sumagot si Zhang Hao na wala raw silang magagawa dahil ito ang nakatalaga nilang team leader. Sinabi niya rin na mukhang ang grupo ng araw nila ang magiging pinakahuli sa ranking pag natapos na ang 1 buwan. Napaisip si Zhao Zumei kung bakit daw kaya parang kakaiba ang ikinikilos ni Fang Ping. Nasa loob ngayon ng isa sa mga underground casino ng bathing ang grupo ng ating bida. Sinabi ni Fang Ping na napakalaki nga raw pala ng kasinong ito kaysa sa kanilang inaasahan. Sinabihan niya ang kanyang mga kasamahan na maghiwalay raw muna sila at bumuo ng ilang grupo para mas mapabilis ang kanilang paghahanap. Ibinilin niya rin na kapag nakita raw ng ibang grupo ang kanilang target ay huwag daw muna ang mga itong kikilos. Tawagan nga raw muna ng mga ito ang ibang mga team at saka sila aatake kapag magkakasama na silang lahat. Inireport ng Team A na naroon daw sila ngayon sa main hall at hindi pa raw nila natatagpuan ang kanilang target. Inireport naman ng Team B na nakaposisyon na raw sila ngayon sa backdoor pero mukhang napansin nga raw ng mga casino bouncers ang kanilang grupo. Nagtanong si Lisi sa ating bida kung ano na raw kaya ang kanilang gagawin. Sinabi ni Fang Ping na mga estudyante pa raw sila kaya kulang na kulang pa sila sa karanasan. Kahit nga raw nag-disguise na silang lahat ay mapapansin at mapapansin pa rin sila ng iba dahil sa kanilang mga edad. Pinayuhan ng ating bida ang kanyang mga kasamahan na wag daw ang mga itong kakabahan, wala nga raw ang mga itong dapat na ipangamba basta wala silang ginagawang mali. Ituloy lang daw ng mga ito ang paghahanap. Kung mahuli man daw sila ay dadaan lang naman daw sila sa isang interogasyon. Naisip ni Fang Ping na inasahan ng araw niya ito, pagdating nga raw sa mismong kaorasan ay tiyak na makakaramdam ng kaba ang kanyang mga kasama dahil wala pa ang mga itong karanasan sa pagsasagawa ng mga ganoong klase ng misyon. Lumingon ang ating bida sa isang sulok ng kasino, naroon nga raw si Teaching Advisor Zhou Shiping pero nagmamasid nga lang daw ito gaya ng sinabi nito sa kanila. Pinapanood nga raw sila nito ng walang emosyon na parang wala itong pakialam sa mga nangyayari. Napaisip si Fang Ping kung tutulungan ba raw kaya sila ni Advisor Zhou kapag nalagay sila sa panganib. Sa palagay niya nga raw ay saka lang ito kikilos kapag halos paubos na ang bilang ng kanilang mga miyembro. Marahil nga raw ang kamatayan nilang mga estudyante ang eksaktong inaasahang mangyari ng mga taga-Magic University. Nasabi niya nga raw ito nang dahil sa lohika na equivalent exchange. Lagi nga raw sa kanilang ipinapaliwanag na kaakibat na talaga ng pagiging isang martial artist ang panganib at kamatayan. Pero isa nga lang daw itong malabong konsepto na maaari namang maiwasan. Sa palagay niya nga raw ay hindi pang hihinayangan ng Magic University ang pagkamatay ng ilang mga estudyante. Ang pagsasakripisyo nga raw ng mga mahihinang estudyante ay maaaring makatulong para magising ang natatagong potensyal ng mga elite freshmen. Ito nga rin daw siguro ang dahilan kung bakit ang mga freshmen ang isinasalang sa national championship kaysa sa mga malalakas na third-year students. Mahihina pa nga raw ang karamihan sa mga freshmen kaya hindi pa masyadong kawalan sa mga universidad kung may mamatay man sa mga ito. Pero may mga freshmen nga rin daw na maganda ang ipinapakita sa mga kompetisyon at ang mga ito ang pagtutuunan ng suporta ng bawat universidad. Nagiging praktikal nga lang daw ang Magic University, may pagkamarahas man daw ang pamamaraan ng mga ito pero patas naman nila itong isinasagawa. Nag-report ang Team D at ipinaalam sa ating bida na natagpuan na raw nila ang kanilang target. Sinabihan ni Fang Ping ang Team D nang wag daw muna ang mga itong kikilos at ipagpatuloy lang daw ng mga ito ang pagmamasid. Papunta na nga raw ang lahat ng kanilang miyembro sa binanggit ng mga itong lokasyon.
Pinaalalahanan niya rin ang Team D na hintayin daw muna sila ng mga ito bago ang mga ito gumawa ng kahit na anong hakbang. Sumagot ang isa sa mga miyembro ng Team D na kasalukuyan na raw ngayong kumikilos ang kasama niyang si Tang Songting. Nakarating na sina Fang Ping at ang iba niyang mga kasamahan sa lokasyon kung nasaan ang kanilang target. Pero hindi na nila kinailangan pang makipaglaban dahil nakahandusay na ito sa sahig noong makarating sila. Sinabi ni Tang Songting na nagaksayang araw sila ng maraming oras pero tanging 120,000 yuan lang daw ang kanilang nakuha. Tigkakaunti nga lang daw na academic points ang kanilang matatanggap kapag binahagi na nila ito sa lahat ng mga miyembro. Binanggit ni Tang Songting na dapat nga raw umpisa pa lang ay pumili na agad sila ng mas mahirap na misyon. Binanggit din ni Fang Ping na nasabi na nga raw niya noon na dapat ay hintayin muna nilang makarating ang lahat ng miyembro bago sila gumawa ng pag-atake. Tumugon si Tang Songting nang hindi naman daw ganoong kalakas ang pinatay niyang target. Kayang-kaya na niyang araw ito kaya hindi na niya ang mga ito hinintay. Tinanong niya rin ang ating bida kung aakuin ba raw nito ang responsibilidad kung sakali mang nakatakas pa ang kanilang target. Sinabihan niya rin si Fang Ping nang wag nga raw nitong gamitin ang posisyon nito na pagiging team leader para aksayahin ang oras nilang lahat. Tinanong ni Zhao Zumei si Tang Songting kung ano raw ang gusto nitong palabasin. Kung hindi nga raw nila sinunod ang plano ng ating bida ay hindi rin nila matatagpuan ang lokasyon ng kanilang target at hindi rin nila ito maililigpit ng ganoong kabilis. Sinabi ni Liu Dasheng na hindi rin naman daw mali si Tang Songting, bukod daw sa kanilang pagod ay malaki rin ang nagastos nilang pera para isagawa ang kanilang misyon. Sumang-ayon din si Zhang Hao at sinabi na mas liliit pa nga raw ang matatanggap nilang reward kapag kinaltas nila ang kanilang mga nagastos. Sinabihan ni Zhao Zumei ang kanyang mga kasamahan ng bakit ganoon na lang daw ang mga ito kung magsalita, sinisigurado lang naman daw ni Fang Ping ang kaligtasan nilang lahat. Tinanong niya rin ang mga kumampi kay Tang Songting kung nakahanda na ba raw ang mga itong mamatay kung sakaling nagkaroon sila ng problema sa kanilang ginawang misyon. Nagsalita si Tang Songting at sinabi na bakit pa nga raw ng mga ito gustong maging isang martial artist kung natatakot naman pala ang mga itong mamatay. Sinabihan niya ang ating bida na tandaan daw nito ang kanyang sasabihin. Mga estudyante raw sila ng Magic University at lahat daw sila ay mga martial artist. Hindi raw sila mga mahihinang tao na nangangailangan pang magmakaawa para sa sarili nilang buhay. Sinabihan ni Fang Ping si Tang Songting nang kung hindi nga raw ito masaya sa kanyang desisyon ay maaari na nga raw ito ngayong umalis. Ipapaalam niya nga raw sa mga teaching advisor ng kanilang universidad na ilipat na lang ito sa ibang grupo. Sinabihan din ng ating bida ang iba niyang mga kasamahan na kung may gusto man daw na umalis sa mga ito ay maaari na raw ang mga itong sumabay kay Tang Songting. Naisip ni Tang Songting na kung hindi niya nga lang daw alam ang ginawang pagpatay ni Fang Ping sa dalawa nitong nakalaban na peak rank 1 martial artist ay matagal na sana niya itong hinamon at kinalaban. Sinipa ni Tang Songting ang bangkay ng pinatay niyang target at sinabi na mukhang sinwerte nga lang daw siya sa pagkakataong ito. Hindi na siya nakipagtalo pa sa ating bida dahil alam niya naman na hindi siya mananalo. Naisip ni Fang Ping na napakadali nga raw ng kanilang unang misyon. Nabigyan nga raw nito ng malaking kumpiyansa ang lahat ng kanyang mga kagrupo. Pero magkakaroon nga raw sila ng problema kapag nagpatuloy ito ng nagpatuloy. Tinanong ni Din Huangjing ang mga teaching advisor kung kamusta raw ang mga misyon na ginawa ng mga estudyante. Sinabi ni Lu Fengro na sa panig niya nga raw ay masasabi niya na hindi na nararapat na maging team leader si Chen Yangxi, hindi nga raw ito gumagawa ng sarili nitong desisyon. Sumagot naman si Tang Feng nang hindi na rin daw masama ang ipinapakita ni Fu Changding. Marunong nga raw itong mamuno at humihingi rin ito ng opinyon sa iba nitong kagrupo bago ito tumanggap ng mga misyon. Sinabi naman ni Luo Yixuan na madalas nga raw na nagdedesisyon ng mag-isa si Zhao Lei at ang pinakamahihirap rin daw na misyon ang pinipili nito. Sumagot din si Xu Jianzhou at sinabi na ayos rin naman daw bilang team leader si Yang Xiaoman. Sinabi ni Zhou Shiping na maaasahan daw si Fang Ping at nararapat daw ito na maging team leader, kaso nga lang daw ay masyado itong napakaingat. Iminungkahi ni Tang Feng na mukhang mas nararapat nga raw si Fu Changding na maging team leader ng grupo na ipanglalaban nila sa National Championship. Sinabi naman ng ibang teaching advisor na kulang pa rin daw sa kakayahan si Fu Changding, kung ibabase nga raw nila sa praktikal na karanasan ay hindi ito mananalo kay Zhao Lei.
Sinabihan ni Din Huangjing si Advisor Zhou na obserbahan daw nito ng mabuti si Fang Ping. Kailangan nga raw nila itong bigyan ng problema sa susunod nitong misyon para makita nila ang totoo nitong kakayahan. Gusto nga raw niyang malaman kung paano ito kikilos bilang isang team leader kapag nalagay na ito sa isang malaking problema. Kailangan nga raw nilang makita kung tatakas ba ito, pagtatrayduran ba nito ang kanyang mga kasamahan, hihingi ba ito ng tulong sa iba, o kung makikipaglaban ba ito hanggang kamatayan. Sinabi ni Din Huangjing na napakaraming bagay nga raw ang kailangan nilang ikonsidera sa pagpapalakas ng mga elite na martial artist. Tinipon ni Zhou Shiping ang grupo na pinamumunuan ng ating bida. Sinabi niya na mapupunta raw kay Tang Songting ang 25% ng reward sa natapos ng mga itong misyon. Ang dalawang miyembro na nakadiskubre sa lokasyon ng target ay makakatanggap rin daw ng 25%. At ang 50% naman daw ay ang paghahatian ng mga natitirang miyembro. Sinabi ni Liu Dasheng na kakaunti na nga lang daw ang mapupunta sa kanya kapag hinati na nila ang kanilang reward, halos sinayang lang daw nila ang kanilang oras sa natapos nilang misyon. Sinabihan ni Tang Songting si Liu Dasheng nang may pagkakataon pa naman daw itong makakuha ng points sa mga susunod nilang misyon. Siguraduhin nga lang daw nila na pick rank 1 mission na ang sunod nilang pipiliin. Sa ganoong paraan nga raw ay makakatanggap silang lahat ng mas maraming rewards at nang hindi na rin masayang ang kanilang oras. Tinanong ni Tang Songting ang team leader nilang si Fang Ping kung tama ba raw ang kanyang mga sinabi. Hindi naman tumugon ang ating bida kahit na alam niya na pinaparinggan siya nito. Sinabi ni Tang Songting na sa pagkakataong ito nga raw ay ipaubaya na muna sa kanila ang pagpili ng susunod nilang misyon. Nakita ni Tang Songting ang misyon na pagtugis kay Shifeng na isang pick rank 1 martial artist. Mataas ang level ng panganib ng misyong ito pero maaari naman silang makatanggap ng aabot sa 20 academic points kapag napagtagumpayan nila ito. Sinabi ni Tang Songting na higit na mas malaki nga raw ang reward nito kumpara sa iba. Ito na nga lang daw ang kanilang piliin dahil hindi naman mahirap para sa kanilang 10 ang pumatay ng isang pick rank 1 martial artist. Sumilip ang ating bida sa misyon na napili ni na Tang Songting. Higit na mas malaki nga raw ang reward nito kumpara sa mga misyon na kasama nito sa kategorya. Nagtaka ang ating bida kung bakit daw kaya nakalagay sa misyon na kinakailangan pa ng 3 pick rank 1 martial artist, para lang tumugis ng isang kriminal na pick rank 1 martial artist. Naisip ni Fang Ping na mukhang may mali nga raw sa misyon na pinili ni na Tang Songting. Imposible nga raw na hindi malaman ni Advisor Zhou na parang may mali sa misyon pero mukhang balak nga lang daw nitong manahimik. Napaisip siya kung ligtas ba raw ito o intensyon lang talaga ng unibersidad na bigyan sila ng mas mahirap na misyon. Sinabihan ni Fang Ping ang kanyang mga kasamahan na maaari raw nilang tanggapin ang napili ng mga itong misyon pero kailangan pa rin daw niya ang mga itong paalalahanan. Dahil nga raw maraming academic points ang nakalagay na reward, ibig sabihin daw noon ay hindi lang isang ordinaryong tao ang kanilang target. Sinabihan niya ang kanyang mga kasamahan na kapag hindi raw nila kayang manalo ay kailangan daw nilang umatras sa lalong madaling panahon. Kung gusto nga raw nilang makumpleto ang kanilang misyon ay kailangan nilang siguraduhin na mabubuhay silang lahat. Sumagot si Tang Songting nang alam na raw nila ang mga sinabi ni Fang Ping, ayaw rin naman daw nilang lahat na mamatay ng napakaaga. Sinabi niya rin na wag daw silang masyadong maliitin ng ating bida. Mga estudyante nga raw sila ng Magic University kaya makakaya nilang makatalo ng kalaban kahit gaano pa man ang mga ito kalakas. Isa rin lang naman daw pick rank 1 martial artist ang kanilang target kaya sigurado nga raw siya na hindi sila magkakaroon ng problema. Naisip ni Fang Ping na sana nga raw ay kinakabahan lang siya ngayon ng walang dahilan. Napangiti naman ng bahagya si Teaching Advisor Zhou Shiping dahil pinili ng grupo ng ating bida ang inilagay niyang misyon. Kinabukasan ay agad na kumilos ang grupo ni na Fang Ping para tugisin ang kanilang target. Naisip ng ating bida na sa ngayon nga raw ay nasa 290 na ang kanyang vitality at katumbas na nga raw nito ang vitality ng isang elementary stage rank 2 martial artist. Basta nga raw hindi sila kabahan, hindi sila makagawa ng kahit na anong pagkakamali at hindi sila matalo ng paisa-isa, ay may tsansa pa rin daw silang magtagumpay kahit na mapalaban sila sa isang rank 2 martial artist. Bago kumilos ay nag-usap-usap muna ang lahat para sa kanilang gagawing misyon. Sinabi ni Fang Ping na ayon daw sa impormasyon na ibinigay sa kanila ng mga militar,
Nagtatago nga raw ngayon si Shifeng sa isang bahay na malapit sa daungan ng mga barko at bangka. Malamang nga raw ay pinaplano na nitong tumakas gamit ang isang bangka pagsapit ng dilim. Napansin ni Zhao Zumei na napakadetalyado nga raw ng tirahan na nakalagay sa nakuha nilang impormasyon. Nagtataka siya kung bakit ito iniwan ng mga militar sa kanilang universidad. Siguro nga raw ay kinukulang na ang mga ito ngayon ng mga tauhan ng dahil sa sitwasyon na nangyayari sa catacombs. Sinabi ni Fang Ping na sa palagay niya nga raw ay hindi lang ito ganoong kasimple. Ang misyon nga raw na kanilang tinanggap ay dapat na hawak ng Criminal Investigation Bureau, pero nakita nga raw nila ito sa mga listahan ng mga military missions, marahil nga raw ay pumatay si Shifeng ng isang martial artist na may kaugnayan sa mga militar. Sinabi ni Zhang Hao na parang may kakaiba nga raw dito, imposible nga raw na walang rank 2 o rank 3 martial artist ang mga militar para magsagawa ng ganoong misyon. Nagsalita si Advisor Zhou Shiping at sinabi na tama nga raw ang iniisip ng mga ito. Pinaliwanag niya na ang una raw rason kung bakit ibinigay ito ng militar sa kanilang universidad ay nang dahil sa gusto ng mga ito na bigyan ng tsansa ang mga rookies na makapagsanay sa ganoong klase ng misyon. Ang pangalawa naman daw rason ay nang dahil sa gusto ng mga itong magbigay ng isang babala. Tinanong ng mga estudyante kung ano raw ang ibig sabihin ni Advisor Zhou. Sinabi ni Zhou Shiping na ang ilan daw sa mga rookie martial artist ay iniisip na mas importante sila sa iba, o kaya naman ay parte sila ng mga elite class dahil lang sa may kakarampot silang lakas. Ang ilan nga raw sa mga ito ay walang awa na nananakit at pumapatay ng mga tao na mas mahina kaysa sa kanila. Ibinigay raw talaga ng mga taga-military at Criminal Investigation Bureau ang ganoong klase ng misyon sa mga estudyante ng Magic University. Gusto nga raw ng mga itong ipaintindi na kahit gaano kataas ang posisyon ng isang martial artist, sa sandaling makagawa nga raw ito ng isang pagkakamali ay kailangan itong tanggapin ang kaakibat nitong responsibilidad. Naisip ni Fang Ping na hindi nga raw dapat maliitin ang lakas ng isang martial artist. Kahit nga raw ang isang elementary stage rank 1 martial artist ay maaaring magkaroon ng isang malaking impact sa kanilang lipunan. Napakarami nga raw pangkat ng mga martial artist sa loob ng bawat martial arts school. Mukhang binigyan nga raw sila ng ganoong klase ng misyon para matutunan nila ang relasyon sa pagitan ng kapangyarihan at responsibilidad. Tinanong ni Zhou Yuong kung bakit daw ngumingiti ang ating bida. Sumagot naman si Fang Ping nang may bigla lang daw sumagi sa kanyang isipan. Sinabi ng ating bida na napakarami pang araw tao ngayong araw. Kapag hindi raw sila nag-ingat ay maaaring may madamay na mga inosenteng tao. Gaya nga raw ng dati nilang ginawa, magsisimula raw silang maghanap pagsapit ng dilim. Nagsalita si Zhao Qing at sinabi sa ating bida na sa palagay niya raw ay hindi na nila kailangang maghintay ng gabi. Mas mabuti nga raw na kumilos na sila ngayon habang sumisikat pa ang araw. Tinanong ni Fang Ping kung bakit daw ito nasabi ni Zhao Qing. Ipinaliwanag ni Zhao Qing na sa tuwing umaga raw ay umaalis ng bahay ang mga mamamayan para magtrabaho kaya mas makakaiwas daw sila sa posibilidad na may madamay na iba. Binanggit din ni Zhao Qing na malamang nga raw ang plano ng kanilang target ay ang maglakbay sa dagat pagsapit ng gabi. Ibig sabihin nga raw noon ay tiyak na naghihintay na ito ngayon sa isang partikular na lokasyon. Sinabi rin ni Zhao Qing na napakarami nga raw nila sa kanilang grupo kaya kapag nagsimula silang maghanap sa iba't ibang lugar ay maaaring mahalata agad sila ng kanilang target. Mas mabuti pa nga raw na sama-sama na lang nilang puntahan ang lokasyon na ibinigay sa kanila ng mga militar para doon sila magsimulang maghanap. Kung sakali man daw na naroon nga ang kanilang target ay maaari na raw nila itong atakihin ng sabay-sabay. Naisip ni Fang Ping na si Zhao Qing nga raw ang nakahanap noon sa kanilang target sa natapos nilang misyon. Hindi man daw ito ganoong kalakas pero napakamahinahon nga raw nito at magaling din itong mag-isip, halos kabaliktaran nga raw nito si Tang Songting. Naisip ng ating bida na sa wakas nga raw ay may maaasahan na siya sa kanilang grupo sa larangan ng pagpaplano. Sinabihan ni Fang Ping ang kanyang mga kasamahan na magsimula na raw silang kumilos, susundin na raw nila kung ano ang plano na nabanggit ni Zhao Qing. Palihim na gumalaw ang grupo ng ating bida para hanapin ang kanilang target. Sinabi ni Fang Ping na naroon na nga raw sila sa tapat ng bahay na itinuturo ng kanilang impormasyon. Sinabihan ng ating bida ang 7 niyang mga kasamahan na manatili lang daw ang mga ito sa labas para magbantay. Ibinili niya rin na wag daw ng mga itong hahayaan na may makadaan doon na mga sibilyan.
Tumugon naman ang lahat na nauunawaan daw nila ang mga ibinilin ng ating bida. Tinawag ni Fang Ping si Tang Songting para sabihin na ito raw ang kakatok sa pintuan ng bahay. Tinanong naman ni Tang Songting kung bakit siya daw ang napili ng ating bida. Pinaliwanag ni Fang Ping na mas malakas raw si Tang Songting kaysa sa iba nilang kasamahan kaya hindi ito basta-basta mapapataob kapag bumukas na ang pinto. Binanggit niya rin na hahatiin nga raw nila ang kanilang reward ayon sa kontribusyon ng bawat miyembro, ibig sabihin daw noon ay higit na mas malaki ang makukuha ng mga miyembro na nakikipaglaban sa unahan. Tinanggap na ni Tang Songting ang tungkulin na ipinapagawa sa kanya, nagyabang din siya na siya nga lang daw ang maaasahan ng ating bida sa mga ganoong klase ng sitwasyon.